Grabe po ang pagkukondisyon sa isip ng mga tao. Itong ginagawa ng mga followers ng mga Duterte. Kasi ulit-ulit po ngayon sa social media. Okay? Sa traditional media, hindi po yan papatulan. Kung meron yan, pangilan-ilan lang. Pero sa social media po, paulit-ulit na alam mo na kung saan nagagaling ang pagkukondisyon sa kaisipan ng mga tao na si Duterte ay makakalaya na. Palalayain na raw. Yan po yung kanilang pinapalabas. Maraming mga video lumalabas na parang tuwan-tuwa na sila dahil makakalaya na. Ang tanong, paano at saan nila hinugot ang isong yan? Ang pinanggalingan po niyan ay yung petisyon. Petisyon pa lang ha. Request, kahilingan ng kampo ni Duterte at ng kanyang mga abogado sa International Criminal Court na petisyon tungkol sa jurisdiction. Okay? Jurisdiction. Meron bang jurisdiction? Meron bang karapatan ang ICC na kasuhan at litisin si Duterte? Yan ho yung tinatanong. Wala daw jurisdiction ang ICC. Yan ang petisyon. Petisyon pa lang, nagpipiesta na sila. Petisyon pa lang, pinapakalat na nila na makakalaya na. Ako ay wala pa akong nakikitang desisyon. Ako wala pa akong nakikitang order coming from the ICC na si Duterte ay palalayain na. Pero sa oras na makakita tayo ng dokumento na mayroong kautusang ganyan, dun pa lang tayo dapat maniwala. Sa ngayon, walang ganon. Petition pa lang, request pa lang. Di ba? O kinu-question pa lang, yun ang tama lingwahe. Tinatanong pa lang ng mga abogado ni Duterte, meron ba kayong obligasyon at karapatan litisin si Duterte? Yun po yung tinatanong. Wala pang sagot ang ICC judges. Pero yung pagkukondisyon sa kaisipan ng mga tao at kanilang mga supporters na lalaya na, yan ay panlilin lang na naman. Di ba? Hindi ba kayo naaawa sa inyong mga supporters? Lagi niyong pinaapaasa. Gamit na sila sa inyong mga sariling interest at political interest. Tapos pinapaasa pa niyo, binubudol pa ninyo. Ang pinakamasakit dyan, pinangungunahan pa ninyo ang korte. Alam nyo, mga local o international court, hindi yan dapat pinangungunahan. Alam mo sa totoo lang, kung ang ICC lang ay magbibigay ng kaparusahan, i-contempt, panagutin yung mga gumagawa at nangunguna sa kanilang mga desisyon, ang daming makukulong. Sa totoo lang, hindi lang si Duterte. Kasi bawal na bawal pong pangunahan ng korte. Alam yan ng mga abogado. Pero nakakapagtaka yung pang mga abogado na itinuturing na officer of the court dito sa atin sa Pilipinas, aba sila pa yung pinanggagalingan ng mga fake news na ganyan. Ng pagkukondisyon sa taong lalaya na, palalayain na, wala dang uuwi na. Ano yun? Hindi man lang nyo inisip yung karapatan ng libu-libong biktima ng tukhang, libu-libong biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Yun ay lehitimong Pilipino na biktima na naghahanap ng hustisya. Ang gusto nila, trial. Binibigyan ng pagkakataon si Duterte humarap sa trial. Ipagtanggol ang kanyang sarili. Yun ang gusto ng mga complainant, kaya nagpunta sa korte. Hindi ilagay ng complainant sa kanilang mga kamay ang batas para gumante tungkol doon sa pagtukhang at pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Dumaan sila sa proseso na halos mag-iisang dekada na. 2017 pa sila nag-file ng kaso against Duterte at co-accused yan sa ICC. Ang batas ang kailang sinusunod sa international court kasi batas dito walang nangyari kasi hindi pwedeng kasuhan si Duterte noong panahon yon. At mabagal, aminin natin ang justisya rito. Kaya nakarating doon. Dahil noong panahon yon, member tayo ng ICC. Hindi man lang yung inisip yun. Dinaan na nga ng pamilya sa due process para magkaroon sila ng katarungan. Kinukontra pa nyo at ngayon kinukondisyon pa nyo ang mga tao
na makakalaya na. Ay wala namang order. Meron na bang order? O yung mga nagsasabing lalaya na si Duterte, magpakita nga kayo ng court order na tinanggap na yung pag-question at petisyon ng mga abogado niya sa ICC. Aber, pag nagpakita kayo ng dokumentong tinanggap na at binaliwala na yung kaso at papalayain na, maniniwala tayo. Ay wala naman po eh. So malinaw na panlilinlang, pagbubudol, pagkukondisyon sa kaisipan ng tao. Dahil pagka nagtuloy-tuloy ang trial at nakulong na tuluyan si Duterte, sisisihin na naman ng gobyerno. Ginagalit ninyo yung mga tao para magalit sa gobyerno. Kasi kinukondisyon nyo na makakalaya na, hindi naman totoo. Kasi ang mangyayari dyan, pag hindi tinanggap ng ICC yung petition o suggestion o request ng abogado, ibig sabihin tuloy ang pagkakakulong. Ngayon, magagalit yung mga supporters nyo. Sasabihin nyo, oh, dahil ng gobyernong ito, kaya nakulong si Marcos. Dahil ng gobyernong ito, kaya hindi pinansin yung pag-question sa jurisdiction ng ICC. O, nakita nyo, ganyan ang kailang gagawin. Magpapalutang ng garbage o fake news. Tapos pag alam nilang fake yun, pag hindi nagkatotoo dahil fake niya, alam nila, isisisi sa gobyerno. So kinukondisyon ng mga tao, uuwi si Duterte at kinukondisyon ng mga tao para magalit, para galitin against government under President Marcos. Ang dumi ng galaw, di ba? Pero tayo po at ang aking mga channel dahil alam ko ang proseso kahit papaano. Pag ang korte ay ang kaso ay nasa korte, ang korte lang ang ating papaniwalaan. May mga black and white order yan kapag ang korte ay nagsalita. May basihan ang korte pag nagsalita. Hindi yung propagandista or propaganda ng mga troll at mga vloggers nakakampi nila. Isipin mo mga abogado nagsasabi makakalaya na si Duterte. Eh wala naman silang hawak na dokumento. Ang kanila sa pantaha lang. Ang kanila panaginip lang. Pero kung magpapakita kayo ng dokumento na merong order na, doon pa lang tayo maniwala. So, ultimong korte, hindi lang dito, maging sa abroad, sinasabotahe. Yan ang tingin ko dyan, aking opinion. Sinasabotahe nila, pinangunahan nila, pinipressure nila, pinakikialaman na nila ang proseso. Dapat hindi po ganun. Lahat ng usapin pag nasa korte na, dapat yun lang kung merong personalidad na mga abogado ang dapat na magsalita at kung totoo hindi sa kanila na magagaling ang update. Yung petisyon na magkabinang panik, yan ay normal sa paglilitis sa kaso. Petisyon ng abogado or petisyon or motion ng prosecutor, normal lang yan. Dahil trabaho nila yun. Ang mahalaga ay ang desisyon. Tatanggapin ba yung motion? Tatanggapin ba yung suggestion? Tatanggapin ba yung pag-question? Korte lang po ang magsasabi nun. Hanggat wala pang order ang korte, lahat yan garbage, fake news, pagsabotahe, pagkukondisyon, inuulit ko para magalit yung tao. Kawawa mga Pilipinong ito, ano ha? Kawawa yung ating mga kababayan, patuloy na ginagamit, binubudol ng ilang sektor na merong sariling interes lamang. Please like, share ng ating video. Subscribe kung hindi pa. Salamat po.